Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Sa panahon ngayon, maraming tao ang naghahanap ng mga mensaheng nakaka-inspire, nagpapalakas ng loob, at nagbibigay ng pag-asa. Hindi masama ang mga ito, ngunit may mga pagkakataon na ang pinakakailangan natin ay hindi simpleng comfort, kundi conviction, ang matapat na pagharap sa tunay na kalagayan ng ating puso. Ito ang ipinapaalala ng Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang koleksyon ng magagandang payo o impormasyon. Ito ay buhay at mabisa. May kapangyarihan itong tumagos sa kaibuturan ng ating pagkatao at ilantad ang mga iniisip, motibo, at hangarin na maaaring hindi nakikita ng ibang tao at kung minsan ay ayaw din nating harapin. May isang tao na nagbasa ng isang pamilyar na talata na matagal na niyang naririnig. Akala niya ay wala na siyang bagong matututuhan. Ngunit habang binabasa niya ito, bigla niyang nakita ang mga ugaling matagal na niyang ipinagwawalang bahala, ang pagmamataas, sama ng loob, at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Napagtanto niyang mas madaling ituro ang pagkakamali ng iba kaysa hayaan ang salita ng Diyos na siyasatin ang sarili niyang puso. Ang salita ng Diyos ay parang salamin na hindi lamang nagpapakita ng ating panlabas na anyo, kundi ng tunay na kalagayan ng ating puso. Inilalantad nito ang mga kasalanang tinatago natin, ang mga maling motibo sa likod ng mabubuting gawa, at ang mga hangaring kailangang ituwid. Ang layunin nito ay hindi upang tayo'y ipahiya o itulak palayo sa Diyos, kundi upang akayin tayo sa pagpapakumbaba, pagsisisi, at pagbabago. Kapag hinahayaan nating siyasatin tayo ng salita ng Diyos, unti-unti niya tayong hinuhubog ayon sa kanyang kalooban. Ang conviction na dulot nito ay hindi tanda ng pagtatakwil ng Diyos, kundi biyaya niya upang tayo'y lumago sa kabanalan at maging higit na katulad ng nais niyang tayo ay maging. Panginoon, buksan mo ang aking puso sa iyong salita. Tulungan mo akong tanggapin ang iyong pagsaway at pagtutuwid ng may pagpapakumbaba. Siyasatin mo ang aking mga iniisip at motibo at baguhin mo ako ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.